Ito ay pairings ng Yamaha NMAX 155. Ayan. NMAX 155. Ito ay ire-repaint ko. Ang kulay na ipipinta ko dito ay Battleship Gray. Ayan. Gagawin ko siyang mirror finish. Pero itong ilang parts matte black lang. Bali, two-tone siya or dalawang kulay. Marami itong pairings ng NMAX. Una ko munang gagawin ay magtatanggal muna ako ng mga sticker. So ayan, tatanggalin ko muna yan. Ayan. Para mapadali po yung pagtatanggal ng sticker, gagamitan ko ito ng hair blower. Yan. Iseset lang natin sa mainit ang hangin. Mas madaling angatin ng sticker kapag ito ay iniinitan at hindi nagiiwan ng pandikit. Kapag natanggal na natin lahat ng sticker, ito ay lilihain naman ng 400 grit na liha. Wet sanding po. So, eto na po. Tapos ko na pong lihain yan. At sinubong ko na rin po yan ng dishwashing liquid. Then, pinatutuyukan lang pong maigi at bubugaan ko na po ito ng primer. Ang gagamitin kong primer po dito ay Gilder Epoxy Primer Gray. Gilder, beka naman. So, ayan, napakarami. Talagang susulitin mo ang pagod. Kailangan maganda ang kalabasan ng pintura nito. So, ayan. So, ayan po. Tapos na akong mag-primer. Bali, 2 coat po yung ginawa ko dito. Then, kung may mga malalalim na gaspang, obligadong itong masilyahan ng body filler. Then, pagkatuyo ng body filler, papantayin ito sa liha. Then, pagka napantay na sa liha, bubuga na ito ulit ng primer. After ma-final coat ang primer, lilihain ito ng 800 grit pagka tuyo-tuyo na. Then, a-apply na ito ng base coat kung anong kulay man ang inyong gustong ikulay. Ito ay matte black. Ginamit kong primer dyan ay Gilder Epoxy Primer Gray, then Ansal Matte Black, at K92 Matte Clear Top Coat. Tigta-3 coat ang ginawa ko. 3 primer, 3 base coat, at 3 top coat. So kaya kung papansin ninyo, hindi siya flat na flat o matte na matte. May konting tintab siya. Pero yung kagandahan naman ng ganon, dulas ang alikabok at hindi siya ganun kadaling bamuti. Yan, medyo makintab siya. Pero hindi naman ganun kakintab. Kung i-compare talaga doon sa mga mirror finish. So kaganda kasi niya may protection yung ating matte black. Bali, two-tone nga pala ang kulay nito, no? Matte black at Battleship Gray. Pareho siyang gawa ng urethane. So, ayan po. Sa pag-apply po ng urethane Battleship Gray,
sa first coat, wag po natin bibiglayin kagad na makapal. Miss coat lang kasi minsan pag sobrang kapal na kagad yung first coat, doon nakukuha yung pinholes. Ano yung ba yung pinholes? Yung parang butas ba kung tawagin. Then after first coat, mag-interval lang tayo o mag-plus off tayo ng 15 minutes bago natin i-second coat. Then pagkatuyo po ng second coat, pasadahan po natin ito ng lihang 1000 grit para maging smooth. So, ayan. Tapos na pong lihain ng 1000 grit. Ipa-final coat ko na to ng base coat. Bali, 3 coat po. Kapag na-final coat na po natin ang base coat at ito po ay nagkaroon ng mga butig-butig o gaspang, pasadahan po natin ng lihang 1000 grit wet sanding din po bago natin ito applyan ng urethane top coat. Basta tatandaan nyo po lagi ito na every magre-recoat tayo, mag-interval o mag-plus off tayo ng 15 minutes. Maliban na lang po kung meron tayong lilihain. Kapag may lilihain po tayo, let's say nagkaroon ng bootleg, patuyuin muna natin ang ating base coat para pagliha natin ay hindi sumama ang ating base coat. At least 30 to 1 hour o hipuin nyo kung talagang pwede nang lihain. I-wet sanding po natin, no? Gamit po tayo ng 1000 grit. Tatanggalin lang po natin yung magaspang na portion. Ito gagamitin kong top coat. Hipik, ayan, automotive paint, 400S titanium 2K, clear, ayan, 4:1. Ibig sabihin ng 4:1, yan yung ratio niya. Ito, isang ganito, 4 parts yan ito eh. So, pagkasamahin yung dalawang yan, ito activator niya, then, hahaluin yung mabuti. Kapag napagsama na yung dalawang yan, kailangan na ubusin. Kasi nga, di na mapapakinabangan yan after 24 hours. May curing time kasi yan at 24 hours. Kagandahan dito ay wala siyang thinner kaya hindi siya delikadong ibuga.
Ito ay naka-apat na coat na ng urethane top coat. So, ipa-final top coat ko na po. Liliha ko muna siya ng 1,000 grit. Ayan, para mawala po yung mga bootleg. Alam niyo po kung bakit ko niliha siya ng 1,000 grit. Ipo-flow coat ko po siya para iwas na siya sa popping. Itong Hipig 400S Titanium 2K Clear ay hindi siya maselang ibuga. Kung i-compare ito sa mga nagamit ko ng urethane top coat na kapag medyo natagalan ang pag-recoat o pinatuyo or may niliha ka na bootleg, pag nirecoat mo siya, misa nagkakaroon siya ng reaction o kumukulo. Itong Hipig ay nasubok ko na ng maraming beses na. Hindi ako naka-encounter ng kumulubot siya. Kahit na pinatuyo ko siya ng ilang oras, let's say meron akong tinanggal na gaspang, then pagka siya inirecoat ko na ulit ng top coat, hindi po nakakakaba, hindi po siya kumukulubot. Kung i-compare siya sa mga nagamit ko na urethane top coat na sadyang matitibay naman, makintab, kaya lang nakakakaba. Kasi nga, minsan kapag may niliha ka, or gusto mo pang bugahan ang top coat, gusto mo talagang maging makapal ang top coat, minsan nagkakaroon po ng negative reaction. Ano bang reaction na nangyayari? Kumukulubot po o kumukulo po yung top coat. So medyo masakit po sa ulo, lalo kung bubugahan natin ay kotse, malaking surface. Then final coat na po yon. Kumbaga sa ano po, last coat na, gusto lang natin na mabugahan pa ng isa pang top coat. So, yun po ang isang nagustuhan ko dito sa Hipig. Maaring ang isa sa dahilan dahil ang Hipig 400S Titanium Clear ay hindi na po ito hinahaluan ng urethane thinner. Sa tingin ko yun ang isa sa dahilan kung bakit yung ibang urethane top coat ay kumukulubot pagka nag-recoat ulit ng another top coat dahil sa thinner. Ayan, para sa makisig na batang-batang mekaniko na nagbaklas at nagkabit ng pairings. Shout out, Jedrick. At syempre, hindi pa uli ang kanyang mentor. Yan, yung tatay niya na napakahusay rin magmekaniko. Si John Simon. Shout out sa inyong magama. Syempre, hindi kumpleto kapag hindi ko na i-shout out ang may-ari ng motor. Ayan, shout out, Robbie Jason. Salamat sa pagtitiwala mo kay The Hustlers TV. Sana po ay makatulong sa inyo ang video kong ito at kung ito po yung inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa akin channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching. Keep safe and God bless.